Yan, ang gamit ko na GPS dito sa Hong Kong. Meron pa namang iba pero ito yung usual na ginagamit ko. Bakit? Kasi mabilis siya mag-function and nag-update siya kung may problema sa daan. Ang mga nag-update dito is mga real-time user din and wala siyang ibang mga functions na magpapabagal sa app. So, yan. Halimbawa, punta ako sa marketplace. New drive ko lang. And, yun. Yun na yung pinuntahan kong marketplace kagabi sa may Repulse Bay. Ayan siya. So, bakit ito ang ginagamit ko? Simply because it's easier and user-friendly and more faster than the Google Map. But of course, I will still use Google Map for checking the place. Like for instance, saan kaya ako magpa-park? Yung mga ganong tanong, dito ako sa Google Map. Tignan ko, halimbawa, pupunta ako sa Google Map. Drive ako papunta doon. Saan ako magpa-parking galing dyan? Titignan ko. Oops! Bawal akong unload dito. Bawal ako mag-drop off. So, hindi ko siya gagawin. Mag-move ako forward. Saan ako pwedeng mag-drop off? Yun, may paliko. Baka pwede dito. Let's check sa side. Okay. Merong single yellow lane. So, I can use this for drop off. So, technically, ang Google Map, mas mabagal siya mag-function pero nandyan na lahat ng details. So, anong building, anong location, anong itsura nung pupuntahan mo, may yellow lane ba, white lane, or clear ba para sa loading, unloading, or may unloading area, drop off. Yan ang function ng Google Map. So, ito yung satellite image. Makikita mo rin dyan yung building. So, hindi ako sanay sa satellite image pero ginagamit nila din yan. Ito naman yung sa may transit. Ito yung sa traffic. So, bakit nakalagay sa traffic yung Google Map ko? Makikita nyo. Yan. This indicates na active yung line. Masyado siyang laging dinadaanan. So, may makikita rin kayong like this one. Red siya.